Magandang araw po. Si Katunying po ito. Kumusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Biyernes. Happy weekend! Yuhu! Happy weekend na pala. 10:09 ng umaga. Ako po nandito pa rin sa Singapore. Ilang mga check-ups pa pero ayos lang. Ayos lang. No problem. Sa awa ng Diyos sabi nga nung doktor, ayaw ko na makita. Ayaw ko na makita. Ayos na po kami. Don't worry about us. Parang maging regular check-up lang po yan. Mepirlen Caldosa, good AM from Hong Kong. Ayan. Kuya Jem Senyarosa, tinan mo nga naman. Pagka ang nanonood sa iyo ay isang bilyonaryo, sino ba naman ang hindi mapa-flatter doon, ano? At alam niyo po ba, merong lumapit sa akin dito. By the way, ako pagka nandito ako sa Singapore, ako i-broadcast ko na, no? Pag ako pumupunta dito sa Singapore, ang malimit kong tirhan ay yung malapit sa ospital. Ito pong Holiday Inn Express. Una, mura. Mas mura kumpara doon sa iba. Pangalawa, napakalapit. Walking distance lang po namin, yung isang tumbling lang yung ospital. At pangatlo, ang sarap ng ito wag magtatampo yung iba, pero ito simple lang yung breakfast dito, pero nag-enjoy ako nag-enjoy ako sa breakfast dito. Basta hindi masyadong marami, pero happy na ako sa madaling salita. Kanina habang nandito ako sa kung saan ako nakaupo ngayon, may lumapit sa akin isang kapampangan. Si Debbie Lim. Sabi niya, Katunying, pwede bang pa-picture yung nanay ko? Sabi niya, edi, nagpa-picture naman ako. Alam niyo naman ako feeling. Pagkatapos din, nagpa-picture naman po kami. Ang pangalan po ni Mother ay Angie Lim. Taga Pampanga po sila, Angie Lim. Si Debbie Lim, tapos si Angie Lim. Ayan. Tapos, maya-maya, bumalik sa akin si Debbie. Sabi niya, alam mo, Katunying, itong si Mother ay may demensya na. Pero natatandaan ka niya. Sabi niya gano'n, natatandaan ka niya. Sino ba naman hindi mapa-flatter doon, mga kababayan? Hindi po ba? Kaya, hindi ko na naitanong kung ilang taon si Ima. Pero sobrang natuwa naman ako doon na natatandaan ako ng isang kahit pa pamisa-misa nagiging malilimot ina. Angie Lim, happy birthday po sa inyo. Sa mga nakakakilala po kay Ma'am Angie Lim, batiin nyo siya ng happy birthday. Happy birthday. And then nagbidahan kami ng konti. Sila pala ang may-ari nung, kilala nyo ba yung LA Bake Shop sa Pampanga? LA Bake Shop, yung masarap na cheese bread saka Spanish bread. Cheese bread saka Spanish bread. Nako, sila pala may-ari. Kaya pala naman ang gaan ng loob ko kay Ima. Ayun. Muli kay Aching Debbie at kay birthday girl Ima Angie, happy birthday po sa inyo. At isa pang Kapampangan ang nanonood sa atin, ang aking kaibigan si Mayor Andy Lacson. Mayor Andy, kumusta po ba kayo dyan? Ay payabak po, kekongan, gising na ba kayo? Ayan, may nanonood sa atin si Aris Anchenta, si Cyrene Pablo, Lynn Concepcion, Yumi Guadilla, ayan, si Virgil Valencia, si June Garcia, taga North Point, Hong Kong, Ernest Oba, taga Calgary, Canada, Luz Malijan, Jan Soleta, ayan, Jan Comendador Sabater, taga North Sydney, Australia, Jean Bautista Belmonte, taga Nueva Ecija, Marilyn Nelmida, thank you so much sa mga Bering Cagayat, ayan, Raymond D, thank you.
Yan, sa lahat ng nakatutok sa atin ngayon, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Rico, magkamukha talaga tayo. Ayun, kaya bagong paligo ka siguro, kaya magkamukha tayo. Algie Sanidad, taga CLSU. Lorita Vitalista, thank you so much. Jay Abora, Dang De Chato De Hacto Espinosa from Davao City. Ikram Brown, General Santos, Tuna Capital of the South. Baby Aquino, thank you. At Amelia Sardina ng Cavite. Emily Leander Francisco, thank you. Jemeline Armas, maraming salamat po sa inyo. Si Angie Asuncion pala, taga Singapore, taga rito sa Singapore. Okay. Anyway, naghihintayan pa pala sila. Ang kagandahan dito sa ako na to, kumain na ako kanina, dahil hindi pa naman sarado, bumalik ako. Umuha ako ng croissant. Rob. Marisol Bada ng Kabangan, Sambales. Marie Abik from Pasay. Marlon Diloy ng Baras Rizal. Kumusta po kayo dyan? Ako yung Albert Juan sa Surigao, Surigao del Norte. Mandawya Garemond, watching from Landmark, Calamba. Uy, kapitbahay niyo sila Rosel dyan. Ako si Rosas, taga Singapore. Willen, Kuya Willen, regalado. Kuya Willen, kumusta po kayo dyan? I hope everything is okay in Bangkok, Thailand. Taga Jensan, si Ikram Brown Nanay Jenny! Nanay Jenny Subarjaga. Ito po si Nanay Jenny Subarjaga. Love na love ko po ito. Nung pong kami mga hampas lupa pa lamang, alam niyo kung sino isa sa mga nagsusupply sa amin ng pagkain doon sa DCEC. Ito, si Nanay Jenny. Nanay Jenny, maraming salamat po sa inyo. I love you. Ayan. Anyway, hindi pa rin ako makaget over dun sa kinuwento ko sa inyo kahapon na by the end of September, kapag ka ikaw ay dadaan sa sa airport ng Singapore, hindi mo na kailangan ng passport mo. Yung mga local residents po dito, yung mga residente po ng Singapore, yung arrival sa departure, hindi mo na kailangan ng passport dahil ayos na yung biometrics sa pool na yon. Pagkatapos, yun namang mga travelers, yung departure mo, hindi mo na kailangan ng passport. Dadaan ka na lang. Di ba nakakainggit, mga kababayan? Yan po ay nangyayari sapagkat gusto ng pamahalaan nila na maging pinakakomportable ang mga travelers, local man o kaya dayuhan. Local man o dayuhan sa kanila. Kaya nga po sa isang study, ang Singapore ay isa sa mga friendliest, actually safest na pinaka-convenient pa sa mga turista. Sana dumating po ang araw na tayo ay ganun din. Ano po? Dami tumitingin sa akin dito, nahihiya tuloy ako. Para silang fans ko. Hi, fans. Si Erwin Manuel, kumusta po kayo? Tatayo na ako.
Nahihiya ako eh. Ang daming tumitingin sa akin eh. Lilipat lang ako. Happy birthday Singapore. Happy National Day. O, mo, together we celebrate. Punta nga ako dito sa Orchard Road. Ay, may maganda doon, oh. May magandang babae. Tingin-tingin, oh. Yan, oh. Tingin-tingin, magandang babae. Ayan. Ay. Ayan, oh. Hindi man. Ay, hi! Artista po kayo? Oh, grabe. Ganda naman. Ah. Model po ako, model. Ay, meron pa isang maganda. Hi! Wow, ang ganda. Tinan ko lang ito. Hi, Archie. My bag, it's paired. Hi, hi, Helga. You say hi to our friends. I'm live. Oh, you're live. Hi, Zoe. Oh, how are you feeling now? Let's take a selfie. Personal bag. Dumating na yung mga fans ko. Ayan. Ito, may nilalagay sa bag ko. Sorry kasi baka Pupunuin na naman yung bag ko ng kung ano-ano. Pupunta po kami uli sa kung tinan nyo dito, kaya siguro itong Singapore, number 1 pagdating sa mga turista. Kasi nga, anytime, 24/7, ang pakiramdam mo ay safe ka. Ano? Pero may gagawin ako dito, hindi ko papakita sa inyo. Hindi ko na papakita. Ito, tingnan mo na. Hi, Pines! Oh. Ayan, ah. Linis, ano? We're bringing the doctor's Katoning's banana bread. Ayan. Yan, naglalakad-lakad lang kami dito sa hindi lang, alam niyo, hindi lang safe dito sa Singapore eh. Yung kalinisan, yun ang aking, bakit ba, para na akong matanda. Napakadiwara ako na. Pagka nakakita ako ng madaming lugar na pwede naman linisin, nabubusit ako. Tumatanda na talaga ako. Ay, Kabet, kumusta po? Ate Bet. Hindi ko mapakita itong ginagawa natin. I won't show you what we're doing. Oops, dahan-dahan. Baka hindi nakatingin yung ali. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Ay, Ate Giselle! Ate Giselle! Kumusta? Hi, Ma'am! Hello, Ma'am Giselle! Ayan, nanonood sa atin si Ate Giselle. Vance Quaresma. Pia Ramos. Kami natanda may room na. Ha? Anong plot? Anyway, susunod ako sa inyo. Tatapusin ko lang to. Naku, ingay naman. Ito yung napapakita ko lang sa inyo. Ultimo tong mga sulok-sulok na to. Tingnan nyo naman, oh. Di ba, may mga sulok-sulok. Napakalinis, nakakainis. Oh. Normally sa atin, sulok-sulok na ganyan. Lahat na yata ng dumi, makikita mo. At tapos may nakasulat, no smoking, no littering. Oh.
makikita nyo talaga na kapag nagsikap yung tayo na ayusin ang Pilipinas, kaya natin. Pero it should start from us bago natin iasa sa iba. Yan. Anyway, meron akong 3 bagay na gustong i-discuss. Una, ito si Secretary Remulla. Pangalawa, ang Senado. Ang Senado, mga kababayan. Ang Senado. Pangatlo, yung issue ng flood control. Yung issue ng flood control. Flood control. Flood control. Wherever you are. Ay, ano po? Kumusta kayo? Ay, Gusto po. ba't ba kayo nandito? Nagpa-check up. Magpa-picture muna tayo. Opo. Hello, Katunyi. Opo. Taga saan po ba kayo? Taga saan po ba kayo? Cavite. Kailan pa ho kayo nandito? Ganun ba? Ang tagal na pala, no? Tapos kayo, ano ba ang pinapa-check up nyo, ating? My heart. My heart will go on. Picture mo muna ko. Tagal na namin ma-check Yes, ang Sige tagal-tagal po. ka na namin. Ang tagal ko dito. Napakatagal ko na rito. Pinapalo ka namin. Salamat po. Saan po kayo sa Cavite? Imus. Kay, Tagal na rin niya dito, 17 years. 17 na nga eh. Hindi niyo ba namin-miss? Yung Pauwi-uwi naman. anak nyo. Opo. Alam namin na yung nangyayari. Opo. Dito rin yung anak niya. Opo, dito rin po. Andiyan nga po sila ngayon. Nagpapa-check up lang. Pinatanggal na yung port niya dito. Kaya magaling na. Sa awa ng Diyos. Ay, pakiulit yung nga po. Ang gwapo niyo sa personal. Ayan, mga taga-Imos, yung mga naghahanap ng mautangan dyan, dito po. Taga-Imos. Ingat, wala ba kayong mga anak na kasama? Dito rin. Kumusta naman? Kayo sa Pilipinas? So andito kayo lagi? Akala ko para dito, mabantayan ko. Tingnan nyo, nakita tayo, pakalat-kalat ako dito. Ano po pangalan nyo? Cora. Noel. Kagura. Naimbaga-bigat po. Apo. Cavite talaga. Ay, ingat po kayo, Ate Cora. Noel. Ay, ingat kayo. Susundan ko lang sila, yung mga bata dyan. Ingat po. Okay po. Kababayan natin eh. Hindi nakakita ng pogi eh. Excuse me. Paupo nga muna din sa sulok. Si Kuyang Ray Katakutan, Congressman Ray Katakutan, kumusta po kayo? Ano ba yung sinasabi ko kanina? Alam, maaabala ko sila dito. Nagbibidahan kong dalawa. Naghahanap ako ng isang lugar na pwede tayo mag-usap. Kapihan pala to talaga.
Kagaling. Ito. Hugs. Hugs coffee. Wala, kailangan talaga lumabas para maingay yung usapan natin. Anyway, ano ba yung sinasabi ko? Sabi ko, tinatakot ni Secretary Rimulya, ito si Bato. Well, kasama na rin siguro si Pangulong Duterte, at yung iba pang opisyal ng pamahalaan dati na iniimbestiga daw ng ICC. Di ba? Ako klaro yung intindi ko kasi nung araw yung statement ni Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiction ang ICC dito o sa Pilipinas. Walang jurisdiction, ibig sabihin kung mag-issue man ng arrest warrant, walang magse-serve nun. Hindi ise-serve ng mga Pilipino, ng mga pulis natin. Opo, tama po yun. Kaya lang, matindi itong statement ni Secretary Rimulya kahapon Hindi daw hahadlangan ang Interpol kung aarestuhin ang mga subject ng arrest warrant na ilalabas ng ICC. Kasi ito palang Interpol saka yung ICC, magkatandem pala sila. Ang pangkaraniwan daw po ay pinaka law enforcement partner ng ICC ay yung Interpol. Tayo naman, hindi tayo member ng ICC, wala na tayo doon. Kaya lang, tayo naman, barkada pa rin ng Interpol. So, wala daw tayong, hindi daw natin ginagawa na hinaharangan yung Interpol. Never natin ginawa yun. Sabi nga yan, 99.9% nakikipag-cooperate tayo sa Interpol. Nakpo. Sino ba naman ang hindi kakabahan doon? Higi nga. Sino? Kaya medyo nalilito ko doon tingin ko may mensahe itong si Secretary Rimulya Alam nyo na ibig ko sabihin. Pwede namang, pwede namang sigurong ang isagot doon we will cross the bridge when we get there. Normally, ganun ang sagot yan Diba? Pati yung mga hypothetical situation, scenario, sinasagot. Parang nananakot ka Secretary Rimulya. No? Diba? Hindi po ba mga kababayan? Halimbawa, Secretary, paano po kung maglabas ng arrest warrant ang ICC? Di ba, ang normal na sagot na, we will never implement that arrest warrant because we are not a part of ICC anymore. And that has been the policy of the President. To not honor the arrest warrant to be enforced by ICC. Di ba? Yun ang sagot. At yung tanong, paano po? Ang ICC po, kapartner po ang Interpol. Normally, ang sasagot nun well, we will cross the bridge when we get there. That is a hypothetical question. Di ba? Normally, ganun yun sabi niya, hindi po namin haharangin ng Patay kang bata ka. Secretary Rimulya, nananakot ka ba? Nananakot ka ba? Siyempre, di natin alam kung sarili ba niyang diskarte yun. Pero kinumpirma po ng DOJ at ni Solicitor General Menardo Guevara na ang ICC has already requested, yung ICC prosecutor has already requested the government para po sa pag-iimbestiga dun sa mga sangkot. Yun, wala kang maasahan doon na makipag-cooperate ang Philippine government. Pero, consistent yung sagot nila na they will not stop them, yung ICC prosecutor. They will not stop them, pero they will not cooperate with their investigation. Naku po, nanang ko po. Kuya Alvin Tuason Cruz, magandang araw po sa inyo.
Ako, tingin ko lang naman to. Masyado na kasi nagkasakitan sa politika eh. Kung hindi lang po siguro umabot na ang banatan na ganito, todo-todo, baka walang Remulla na nagsasalita, baka walang Menardo Guevara na nagsasalita. Wala tayong aasahang ganun. Kaya lang ang sitwasyon nga ngayon matindi. May samaan na ng loob eh. Malalim na ika nga ang hugot ng bawat isa. But anyway, that's one topic na gusto ko pong i-discuss sa inyo. The other one, yung pong PUB modernization program. Alam nyo, napakatagal na po nitong modernization program na to eh. In fact, ipinatutupad na po yan ongoing. Kaya nga po may consolidation, etc. 80% po ay consolidated na. Yun po yung latest. Tapos, ongoing na po. Gumastos na po ang gobyerno, bilyong piso. Nagkasamaan na ng loob. Ilang beses na defer yan. Dahil pinagbibigyan ang mga jeepney drivers at operators ng mga traditional jeepney na makaagapay. Matagal na po yan. Panahon po ni Pangulong Duterte yan, 2017. And in fact, even prior, marami na rin pong mga pagkilos para ma-modernize ang ating jeep. Not to phase out the look, yung po bang old jeep look, Hindi po yan. Kundi i-modernize, ibig sabihin, maayos, hindi mausok, pati yung sweldo ng mga driver, pati po yung mga jeepney stop and all. Kompleto po yan modernization po yan. Kaya po tinawag na modernization Marami pong aspeto yan. Kamukat-mukat mo, nandito na tayo sa malalim na, nakalubog na tayo, diin na tayo. Biglang sasabihin ngayon ng Senado, pumirma sila ng resolusyon, humihingi, na itigil yung PUB modernization, anak ng bakang dalaga. Ano ba nangyayari sa Senado natin? Mabuti na lang po at yun naman kanila more on expression of sentiment lang that they want the executive department to suspend or stop the implementation of the PUB modernization. Maliwanag ang nakikita natin dito Alam nyo kung gaano kaliwanag? Para sa akin ako baka naman nalalabuan maliwanag. Politika pa rin. Bakit? Butante po kasi yung mga kababayan natin na direktang naapektuhan nito at ang kanilang pamilya. Pero hindi yun Kung ang gusto nating ayusin, pero tulungan natin yung mga naapektuhan. Hindi yung, ang susundin natin, yung minority. 80% na nga okay, 20% or less, yung hindi okay. Tapos ang masusunod yung minority. Saka naman nakakita kahit naman sa isang democratic concept, majority wins, di ba? Majority. Ito, anong nangyayari? Ito talagang ating mga mambabatas pinaglalaruan tayo tanong ko, ito bang linsyok na jeepney modernization na to, PUB modernization, hindi ba dumaan sa mga senador to dati? Hindi ba nila naisip dati yan? Ngayon, 22 daw yung nakapirma sa resolution Anak ng baka Alam nyo, walang mangyayari sa buhay natin kung atras-abante tayo. Opo, walang mangyayari sa buhay natin bilang isang bansa. Kaya babalik ako sa Singapore. Ang Singapore, kaya po siguro sila maunlad. Kahit minsan ang kanilang mga policy na nakasasakit sa mga ordinaryo nilang mamamayan, sapagkat consistent sila. Pag policy, pinag-aaralan nilang mabuti. May tatamaan but in the long run, makakabuti sa kanilang bansa. Tinitindigan nila, tayo. Tayo, ano ginagawa natin, mga kababayan? Wala Kapag pinigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang implementasyon ng PUB modernization, pinigil dahil sa resolusyon ng Senado.
Wala na. Bahala na. Si Pangulong Bongbong Marcos, bahala siya kung ano ang gusto niyang maging desisyon dito. Pero, yun yung Supreme Court, hindi pinigil yan Yung mga senador, resolution, pipigil, bahala sila sa buhay nila. Ako, I have nothing against keeping the old look, Wala, okay sa akin yun. Pwede namang gawin yun May old look, pero bagong kaha, bagong makina, malamig, maraming maisasakay, komportableng mga sumasakay, at hindi puro China, Marami may local manufacturers tayo, kayang gawin yan. Kayang gawin yan. Saka matagal ang buhay. Hindi sira ka agad ang jeep. Wala tayong nakikitang makasasama. Naisip ko tuloy yung mga statement ng mga senador ngayon parang kagigising lang Para bagang hindi nila narinig yung mga hearing, sila din naman nag-hearing nung nakaraan. Anak ng bakang dalagaw. Anyway, lipat muna tayo. Last na topic na natin. Tawan-tawa ako kahapon dahil nanonood ako ng hearing ng Senado ng lalo na yung mga EPAL, yung mga re-electionistang mambabatas. Galit na galit sila. Takang-taka sila. Wala daw palang master plan ng flood control master plan pambuong Pilipinas. Gulat na gulat sila. Galit na galit sila sa DPWH. Ba't daw ganun? Wala palang master plan. Gandang soundbite Parang kagagaling Yung mga senador talaga natin kagagaling. Sobra galing. Sobrang galing ng mga senador natin. Baka nakalimutan nila. Halimbawa, si Senator Joel Villanueva, ilang taon na ba siyang senador? Ilang taon ba siyang congressman? 9 na taon siyang congressman, tapos 9 na taon na siyang senador. O si Senator Amy, ilang taon siyang congresswoman, ilang taon siyang senador. Si Senator Bong Revilla, ilang taon ba siyang senador? Natigil, nabalik. Ilang taon? Napakaraming taon na nilang senador. Tapos ngayon sasabihin nyo, wala palang master plan ng flood control? Anak ng bakang dalagaw. Gulat na gulat kayo? Gulat na gulat kayo na walang master plan ang flood control sa buong Pilipinas? Ano ba ginawa nyo nun? Nung kayo taon-taon naman may budget. Taon-taon may proposed budget na dumadaan sa kamay ninyo. Taon-taon mayroon pong allocation sa flood control. Hindi nyo ba nakikita yon? Sorry. Sorry. Natawa lang. Hindi ba na ako galit? Hindi ba? Naguhugas kami. Tama itong Yani Franza. Tama po yan Tama po kayo dyan. Para bagang natulog sila, paggising, yun ang nakita nila, kawawa naman ang Pilipinas. Ito po, lahat ng nangyayari sa bansa natin, may kinalaman sila, especially if it is related to budget process. Paano ba magkakaroon ng budget ang mga flood control projects na yan? Yan po ba, bigla na lang sumusulpot yan? Hindi. Yan po ay pinagtitibay ng House of Representatives at ng House of Representatives at ng Senado. Sila po yun. Hindi po makakalusot yan. Tapos ngayon gulat na gulat kayo. It's either you are feigning innocence or you are fooling us or you did not do your job sa mga nakaraang hearing ng Senado. Kung tinanong nyo yung mga tamang tanong nung ilang pung taon na kayo dyan, nung pa lang sana lalaman yung wala tayong national master plan sa flood control. Ngayon, gulat na gulat kayo.
Ano ang bida? Ano headline? Headline, DPWH, no flood control master plan. Sinong kinokot? Sino kinokot? Yung mga senador na epal. Kung tinanong nyo lang yung tamang tanong nung nag-hearing yan, mga 10 years ago, 12 years ago, 15 years ago, 16 years ago, na nandiyan na kayo, baka nalaman nyo walang master plan. Baka nung pa lang sinabi na sa inyo na kailangan nating master plan, itigil muna lahat ng flood control projects dahil kailangan muna nating bumuo ng isang master plan pambuong bansa. Hindi po ba? Dapat ganun ang ginawa ninyo. Noon pa. Hindi ngayon. Hindi ngayon malapit na eleksyon. Pabida kayo eh. Ang bihira pati siya. Anyway, nabanggit ko lang at nabubusit lang ako na para bagang lahat ay may kasalanan sa problema natin sa baha. Sila lang ang hindi. At tulad nito si Senator Joel Villanueva, kaibigan natin to. Ako, naniniwala akong maganda layunin niya. Pero yung, huwag kayong magtanga-tangahan na hindi nyo alam na walang master plan. Alam nyo yun. Alam nyo yun. Dapat nga hindi nyo pinasa yung budget na yan ng DPWH. Dati pa kung nalaman, kung ginawa nyo ulit trabaho nyo na wala palang master plan. Huwag nyo aprobahan kahit anong flood control project. Sabihin nyo, hindi nyo aprobahan ang budget hanggat wala silang master plan. O yun talaga ang solusyon, ha? Napaka-complex po ng usapan na to, We have 7,600 islands. At marami dyan, marami sa mga isla na yan, lalo na si maraming tao, nababaha. Pagka malakas ang ulan, gaya ngayon. Pero yung magmamaang-maangan sila na ngayon lang nila nalaman, ano kayo Anyway, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo at ako papasok na. Ingat po kayo. Bye-bye. Happy weekend. Woohoo. Mwah. Mwah. Chup, chup.